Nangyari ito halos 1 buwan pa lang ang nakalilipas. Ako'y isang senior sa high school at buong buhay ko na akong nakatira sa Nevada. Walang gaanong magagawa rito, pero ang isa sa mga kinahihiligan namin ng mga kaibigan ko ay ang urban exploring. Naghahanap kami ng mga abandonadong gusali, lumang service tunnels, patay na malls, basta kahit anong lugar na parang nakalimutan na ng mundo. Umakyat kami sa mga bakod na sira, nagpipicture, minsan umaakyat sa bubong o bumababa sa mga basement. Hindi ito tungkol sa paninira o paggawa ng ilegal. Para lang talaga sa vibe. Ang kaisa-isang tao sa grupo namin na laging nakakahanap ng mga kakaibang lugar ay si Charles. Tahimik siya, medyo misteryoso. Palagi siyang may daladalang mga lokasyon na hindi pa namin naririnig. Kalahati ng oras, ni hindi ko na tinatanong kung saan niya nakuha ang info. Isang araw, nagpadala siya ng screenshot mula sa isang sketchy na Instagram account. Mababa ang followers, malabo ang mga litrato, at puro creepy ang mga comments sa ilalim ng mga post. Ang caption sa post na pinakita niya ay parang ganito: "Dosena-dosena ang abandonadong mineshaft sa Mojave Desert. Kung alam mo lang kung saan, hahanapin." Ayon kay Charles, may contact siya sa account na yon at binigyan siya ng mga lugar na pwedeng puntahan. Yun lang ang kailangan ni Charles. Agad siyang nahumaling sa ideya. Kaya nung Sabado, kami ni na Charles at isa pa naming kaibigan na si James ang nagpunta. May Wrangler ako na perfect sa off-road desert driving, kaya yun ang ginamit namin. Wala kaming eksaktong address, puro general area lang at isang pin drop sa gitna ng Mojave. Yung lugar na minarkahan ni Charles ay malayo, sobrang layo sa kahit anong kabihasnan. Kumaliwa kami mula sa main road, mga kalahating oras pa lang ang nakakaraan, at yung dinaraanan naming daan, parang halos hindi na kalsada. Nagmaneho kami ng parang walang katapusan. Walang mga senyales, walang mga istruktura, walang mga palatandaan. Puro walang hanggang kawalan lang. Paulit-ulit kong chinecheck ang phone ko kahit alam kong wala kaming signal. Si James nasa likod, unti-unti nang naiirita. Sinimulan niyang sabihan si Charles na puro aksaya lang ng oras ang lahat ng ito at naloko lang siya ng kung sinong troll sa Instagram. Pero mapilit si Charles, iginiit niyang magpatuloy kami sa paghahanap, kaya ginawa namin. Palagi naman siyang matigas ang ulo pagdating sa direksyon, kaya naisip ko, sige na nga, pagbibigyan ko pa siya ng kaunti. Sa wakas, nang malapit na kaming sumuko, may itinuro si James sa kanan. Sa una, mukha lang itong bato at buhangin ulit, pero nang makalapit kami, nakita namin isang kalahating gumuho na istruktura na gawa sa kahoy. Nakasuksok sa gilid ng isang libis. Yung parte ng pasukan, mukhang gumuho na, pero makikita mo pa rin ang isang madilim na butas sa likod ng mga support beams. Hindi ito malaki, pero halatang gawa ng tao. Walang duda, isa itong mineshaft. Hindi agad nagsalita si Charles. Hinugot lang niya ang phone niya, pinuksan ang offline map na na-download niya nung may signal pa kami, at naglagay ng pin sa lokasyon. Tapos, humarap siya kay James at sinabing, "Sabi ko sa iyo eh." Sagot ni James, "Tsamba lang daw yon." Pero kahit ako aminado, medyo nakakaloko nga. Ilang oras na kaming paikot-ikot sa gitna ng kawalan at sa kung anong paraan, nakahanap talaga kami ng isa. Nagpark ako ilang yarda mula sa pasukan, sa isang patag na parte ng lupa sa gilid. Bumaba kaming lahat at nag-gear up. May dalang mga mask si Charles para sa amin. Lumapit kaming tatlo sa mineshaft at mas lalo pa itong mukhang delikado pag malapitan. Pumulot si Charles ng bato at inihagis sa loob. Tumahimik kami saglit. Ilang segundo pa ang lumipas, yung saka lang namin narinig yung bato. Tumama ito ng 3 beses tapos wala na. Lumingon sa amin si Charles at sinabing, "Pag nadapa tayo pababa, malamang patay na tayo." Nagsimula kaming bumaba. Buti na lang, hindi tuwid na patalon yung mineshaft. Matarik nga, pero sapat pa para makababa kami nang hindi kailangang gumamit ng kamay. Yung lupa, maluwag at hindi pantay. May mga lumang kahoy na poste sa gilid ng mga pader, at sa gulat namin, matibay-tibay pa rin sila. Habang mas lumalalim kami, mas lumalamig at mas lumulubha ang katahimikan. Ang creepy talaga sa ilalim. Wala na kaming makita kahit anong liwanag mula sa pasukan. Sobrang dilim na. Sa huli, narating din namin yung pakiramdam naming pinakailalim na.
Naging patag na ang mine shaft at bumukas ito sa mas malawak na tunnel na may ilang sanga-sangang daan. Eksaktong ganon ang itsura na iisipin mong isang lumang minahan. May support beams tuwing ilang yarda, kalawangin na riles na halos nakabaon sa lupa at makapal na alikabok sa lahat ng bagay. May mga kalat na kahoy at bakal sa paligid. Siguro mga parte ng luma nilang cart o gamit. Medyo amoy luma at panis sa loob, kung may saysay man yung amoy na yon. Doon ko lang napansin kung gaano kalaking tulong yung mga mask na dala ni Charles. Pumili kami ng isang tunnel at nagsimulang maglakad. Wala naman talaga kaming hinahanap. Nag-e-explore lang. Tahimik lang kami at sa totoo lang wala namang sobrang cool sa nakita namin. Mukhang matagal nang nilimas ang lahat ng pwedeng kunin sa lugar. Pero bigla naming narinig yon, mahina lang, mula sa mas malalim na bahagi ng tunnel, parang may hinihila. Akala ko guni-guni ko lang pero napatingin ako kay Charles. Tumigil din siya. Si James kumaway na patayin namin ang mga flashlight, kaya ginawa namin. Tumayo lang, kaming tatlo sa gitna ng kadiliman, nakikinig at narinig ulit namin ang tunog. Parang kaladkad na tunog, bakal o kahoy siguro, na hinihila sa lupa. Mahirap tukuyin dahil sa echo, pero parang papalapit ng papalapit. Tumayo lang kami sa dilim ng mga 30 segundo. O baka 1 minuto pa nga. Hindi namin alam ang eksaktong oras. Patuloy lang yung tunog, unti-unting lumalakas. Hindi naman ito sobrang lapit, pero hindi ibig sabihin nun na hindi nakakatakot. Tapos biglang napindot ni James ang flashlight niya. Saglit lang umilaw. Tapos namatay ulit. Gusto ko siyang batukan sa inis. Tumigil ang kaladkad na tunog, tahimik. Walang kahit anong tunog. Tapos, parang walang babala. May malakas na kalabog ng bakal mula sa malalim na parte ng tunnel. Parang may bumitaw o inihagis na bagay at pagkatapos nun, dumating yung pinakakarima-rimarim. Parang demonyong sigaw na narinig ko sa buong buhay ko. Halos hindi na siya tunog ng tao. Tumakbo kami agad. Wala kaming pakialam kahit gaano kami kaingay. Basta makaalis lang. Hindi pa ako tumakbo ng ganun kabilis sa buong buhay ko. Naririnig ko ang mga yabag mula sa likuran at pakiramdam ko parang magkakapanik attack na ako. Ako yung nasa pinakahuli, pilit na humahabol nang matapilok ako. Naiwan ang isa kong sapatos at halos madapa ako. Hindi na ako bumalik para kunin. Tumakbo na lang ako, pilit kinakalimutan ng sakit sa paa. Sa unahan, nasa may paakyat na bahagi na sina Charles at James, umaakyat na. Ako naman, halos ihagis ko na ang sarili ko paakyat sa hagdan. Kung sasabihin, kung yung pag-akyat ko ng hagdanan ng nakapaang isa ang pinakamasakit na naranasan ko sa buong buhay ko, hindi ako nagbibiro. Grabe ang sakit. Parang nakakakuha ako ng tinik kada segundo. Kung wala yung adrenaline sa katawan ko, siguro, bumigay na ako. Sa totoo lang, baka nakalabas ako ng buo kung hindi lang sa sugat sa paa ko. Pagkalabas ko sa bukas na hangin, halos hindi ko na mailakad ang paa ko. Sina James at Charles na halos bumuhat sa akin papunta sa sasakyan. Hindi ko na kaya mag-drive sa ganong kondisyon, kaya si James na ang umupo sa driver's seat. Kakasara ko lang ng pinto nang bigla niyang inandar ang sasakyan at pinaharurot ito. Hindi ko alam kung may sumunod sa amin mula sa minahan, pero hindi na namin inalam pa. Tahimik lang kami habang papunta sa pinakamalapit na ospital. Pakiramdam ko ay mawawalan na ako ng malay sa sobrang sakit. Kailangan kong maturukan ng tetanus shot, linisin lahat ng sugat ko, at alisin ang mga tinik. Kahit na naayos na lahat, hindi pa rin ako makalakad ng maayos ng ilang araw. Ilang araw, matapos ang insidente, nang medyo kaya ko na ulit lumakad ng hindi hirap, sinabi ni James na nawala ang wallet niya malapit sa bungad ng minahan. Malamang nung tinutulungan niya akong makapunta sa kotse. Hindi raw niya agad sinabi dahil hindi niya inisip na mahalaga pa yon sa oras na yon. Pero ngayon parang gusto niyang balikan. Hanggang bungad lang hindi na kami bababa ulit. Kaya't bumalik kami tatlo gamit ang pin ni Charles. Siyempre, hindi na namin nakita ang wallet ni James. Pero may nakita kami, yung sapatos ko. Nasa ilang talampakan lang mula sa bungad ng minahan. Dahan-dahan akong lumapit at pinulot ko ito. Sirang-sira. Parang may pumunit o kumagat dito. May bakas ng pangipin. Literal na may kagat ang sapatos ko at may mga piraso itong nawawala. Hindi na kami nagtagal pa roon. Hanggang ngayon,
Wala pa rin kaming maibigay na lohikal na paliwanag. Maaaring sabihin ng iba na baka may taong palaboy na tumitira sa loob ng minahan. Pero kung ganon, paano siya nabuhay doon ng matagal? Wala namang pagkain sa loob. Ano talaga ang nandun sa ilalim ng lupa? Kakain kaya sila? Sabi ni Charles, hindi siya sinagot ng Instagram account nang mag-DM siya tungkol sa kung ano ang mangyayari. Matagal-tagal pa bago ako muling mag-urban exploring sa disyertong ito. Palagi akong naging masungit na tao. Mahilig ako sa labas at ang bakasyon para sa akin ay isang camping o fishing trip, hindi isang marangyang pamamasyal sa isang resort o kung ano paman. Ang girlfriend ko na 6 na buwan ng kasama ko ay kapwa ko mahal ang kalikasan. Marahil ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit kami nagkakilala at nagsimula mag-date kung tatanungin mo ako. Ilang linggo na ang nakaraan, nagdesisyon kami ni Tiki na gumawa ng kakaibang bagay. Nag-drive kami papuntang disyerto para mag-camp ng ilang araw. Pareho na kaming nakaranas ng kagubatan, bundok, lawa, at lahat ng iyon. Pero ni isa sa amin ay hindi pa naranasan ang uri ng bukas, tahimik, at tuyong kalungkutan na hatid ng disyerto. Pakiramdam namin kailangan naming subukan ito kahit isang beses lang. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit disyerto ang napili namin ay dahil sa stargazing. Isa ito sa mga bagay na parehong mahal namin, marahil higit pa sa kahit ano pa. Noong nagsimula pa lang kaming mag-date, magdadrive kami palabas ng bayan para lang humiga sa hood ng truck at manood ng mga bituin. Kaya nang mabasa namin na ang lugar na ito ay malayo sa mga bayan o ilaw na polusyon, parang tapos na ang lahat. Nakakita ako ng isang lugar online na di umano'y remote ngunit legal para mag-camp, walang amenities, bukas na lupa, ilang fire rings at mga bituin. Tunog perpekto. Inayos namin ang truck kasama ang aming gamit at nag-drive kami ng 3 oras ng maaga noong Biyernes ng umaga. Ang huling 1 oras ay nasa isang dirt road na parang walang katapusan. Walang bahay o palatandaan ng buhay tao na makikita. Sa totoo lang, kalahati ng appeal dito ay ang kalikasan. Nang makarating kami sa campsite, hatingabi na hapon na, at ang lugar ay ganap na walang tao, tulad ng inaasahan ko. Ang unang ilang gabi ay eksaktong tulad ng gusto namin. Mainit na mga araw, malamig na mga gabi, malinaw na mga kalangitan. Maghihintay kami sa tabi ng apoy na may ilang inumin, magpapasa ng maliit na joint pabalik-balik, at mag-usap tungkol sa mga walang kwentang bagay o humiga lang at magmasid sa langit. Wala kaming schedule o anumang abala, kaya't talagang nakakapag-refresh. Ato, magpapatawa kami ng kaunti sa loob ng tent. Bahagi din ng kasiyahan niyon. Masarap ang pakiramdam na ma-disconnect. Ngunit parehong gabi may narinig kaming kakaiba. Hindi malapit kundi mula sa malayo. Isang mababang tunog na parang hiyaw o ungol. Hindi talaga ito parang tao kundi parang hayop. Noong unang gabi, parehong tumigil kami nang marinig iyon. Tumingin si Tiki sa akin na parang, "Narinig mo rin ba yon?" At tumango ako pero nagkatawanan na lang kami. Sinabi ko siguro ay coyote or mountain lion o kung ano man iyon at sumang-ayon siya. Pareho rin nung ikalawang gabi, halos sa parehong oras. Inisip namin na baka mga wildlife lang sa disyerto. Ibig sabihin, may mga hayop dito na hindi namin sanay marinig. Nakakakilabot, oo, pero hindi kami papayag na sirain ito ang aming trip. Noong ikatlong gabi, nagising ako sa tunog ng mga hakbang sa labas ng tent. Mabango lang sa una. Ilang mahihinang tunog ng pag-apak, parang may naglalakad ng dahan-dahan sa tuyo na lupa. Pinigil ko ang aking hininga at nakinig. Hindi ito hayop, masyadong matatag at mabagal. Hindi ako kumilos. Gusto kong kunin ang flashlight, gisingin si Tiki at magsalita pero hindi ko magawa. Parang ako'y na-freeze. Tumitibok ang puso ko ng malakas at bawat kalamnan sa katawan ko ay parang nakalock. Hindi lumilingon ang mga hakbang sa paligid ng tent. Tumigil lang siya ilang talampakan mula sa tent, at matagal na panahon na wala kundi katahimikan. Tinutok ko ang mata ko sa kisame ng tent, halos hindi kumikindat. Naghihintay ng ibang tunog, pero wala nang ibang tunog na lumabas. Naghintay ako roon, hindi ko alam kung gaano katagal. Nagdarasal na sana umalis na sila. Pero bigla, mula sa wala, narinig ko ang isang flick. Ang matalim na tunog ng lighter. Isang maliit na orange na liwanag ang lumitaw sa tela ng tent, malapit sa taas ng bewang.
Mga ilang talampakan sa gilid. Ang tao o nilalang na nasa labas ay inihold ang apoy ng ilang segundo, tapos inumpisahan niyang ikutin ito ng mabagal. Hindi ako gumalaw. Tinutok ko lang ang mata ko rito, sinusubukang hindi magingay. At saka lumaki ang apoy, sobrang laki. Mula sa isang flicker naging isang liwanag, parang may sinunog sila, siguro isang sulo. Pagkatapos bigla ibinagsak ng tao ang hawak niyang bagay. Narinig ko itong tumama sa lupa ng isang dal na tunog at isang segundo matapos iyon, ang buong tent ay lumiwanag. Ang init ay dumating ng mabilis, mas mabilis pa kaysa inaasahan ko. At sa ilang segundo, nagsimula ng kumalat ang apoy. Doon ko lang naramdaman na nagising ako mula sa aking kalasingan. Ginising ko si Tiki at agad niyang naisip kung ano ang nangyayari. Nagpanik kami. Walang oras para mag-isip. Sinimulan naming itapon ang mga gamit namin mula sa tent at inilapag sa lupa. Hindi ko na alam kung nakuha namin lahat. Tumakbo kami palabas ng tent habang patuloy na kumakalat ang apoy. Kinuha ni Tiki ang isa sa mga tubig namin at ibinuhos ito sa apoy habang ako naman ay sinusubukang apulahin ang mga nasunog na bagay. Sa wakas, nakuha naming kontrolin ito. Ang kalahati ng tent ay ganap na nasira. Kinuha ko ang flashlight at nagsimulang maghanap sa paligid ng tent. Tinitingnan ng tao na halos magpatay sa amin pero wala na. Wala akong nakita. Sinimulan ni Tiki ang pag-aayos ng mga gamit namin at agad akong sumunod. Nagsimula kaming maglakad ng mabilis, ang akala namin ay papunta kami sa direksyon ng truck. Wala kaming mga palatandaan at madilim, kaya't parang nagsusubok kami. Pagkalipas ng ilang minuto, naging malinaw na nagkamali kami ng direksyon. Siguro mga 10 minuto na kaming naglalakad, narinig ko na naman iyon. Ang parehong malayong sigaw na narinig namin noong 2 nakaraang gabi. Pero ngayong pagkakataon, hindi na ito tumigil. Patuloy na umuungol, parang may hayop na laging nasasaktan. Tapos nagsimula na namang magsigaw mula sa ibang lugar. At may isa pa. Lahat ng sigaw ay nanggagaling sa likod namin, ngunit malinaw na may maraming bagay sa paligid. Wala akong sinabi. Hinawakan ko lang ang braso ni Tiki at nagsimula kaming maglakad ng mas mabilis. Sa isang himala, natagpuan namin ang truck. Halos itapon namin ang lahat ng gamit sa loob nito at nagmaneho ako ng mabilis hanggat maaari. Hindi ko kayang magmaneho ng sobrang bilis dahil magaspang ang daan at wala kaming ibang ilaw kundi ang high beams ko. Kaya pakiramdam ko bawat kanto at liko ay pwedeng magpatagilid sa amin. Pagkatapos ng ilang oras, sa wakas ay umabot kami sa isang pangunahing kalsada. Hindi ako huminto sa bilis hanggang makita ko ang ibang mga sasakyan. Si Tiki ay nakakayanan pa, pero alam kong gusto niyang umiyak at hindi ko siya gaanong nakakonsolida. Tumawag kami sa pulis upang i-report ang lahat ng nangyari. Ang naiisip ko lang tungkol dito ay kung hindi lang ako ganoon kabilis matulog, baka kami ni Tiki ay pinatay na ng gabing iyon sa gitna ng disyertong iyon. Mahalaga ang kontekstong ito para sa susunod kong sasabihin, kaya magsisimula ako dito. Palagi kong medyo may hinala sa nakaraan ng nanay ko. Hindi eksaktong hinala ang tamang salita, pero wala akong maisip na mas magandang salitang gagamitin. Ipinanganak siya sa Mexico at ipinanganak siya roon bago lumipat sa Estados Unidos nang mag-isa upang nag-aral ng undergrad degree. Ang mga sumunod ay kasaysayan. Nakahanap siya ng trabaho. Nakilala ang tatay ko at nakatira na siya sa Amerika mula noon. Hindi ko talaga alam ang marami tungkol sa buhay niya bago siya dumating sa Amerika at may bahagi sa akin na nag-iisip na baka ito'y sadyang hindi tinatalakay. Iwas siya sa pagsasalita tungkol sa kanyang nakaraan at pinapalampas ang mga tanong tungkol dito gamit ang biro o sa pamamagitan ng pagpapalit ng paksa. Habang lumalaki, laging sinasabi ng tatay ko na ito ay dahil may ilang trauma siya sa pagkabata na mas mabuting hindi pag-usapan at pinaniwalaan ko ito ng matagal na panahon. Bakit nga ba hindi? Pero habang tumatanda ako, nagsimula akong magtaka at mamangha sa kung gaano kahusay ang mama ko sa pag-iwas sa mga ganitong klase ng tanong sa mga pagtitipon ng pamilya at kung saan-saan. Heto ang alam ko. Nakatira siya sa isang bayan sa hangganan, sa hilaga ng Mexico malapit sa hangganan ng Texas. Hindi ito kilala sa mabuting reputasyon, lalo na't isang bayan sa hangganan. Ang pinakamalapit na nakuha kong impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang ay isang biro na ilang beses niyang ikinukwento noong bata pa ako.
Tatawa siya na ang pamilya sa ama niya ay mga politiko at ang pamilya sa ina niya ay mga kriminal, pero hindi niya kayang sabihin kung alin ang alin. Hindi ko ito pinansin ng sobra. Akala ko isang sarkastikong biro lang tungkol sa politika. Pero habang tumatanda ako, nagsimula akong mag-isip kung may katotohanan nga ba ito kaysa sa akala ko. Ang tatay niya ay nagtatrabaho para sa gobyerno sa isang paraan at hindi niya kailanman tinalakay ang tungkol sa kanyang ina ni isang beses. Ang tanging iba pang piraso ng impormasyon na mayroon ako ay isang pangalan. Hindi ko ito isusulat kaya tatawagin ko na lang siyang R. Isang gabi, mga 10 o 11 taon ako, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi para magbanyo. Habang dumadaan ako sa sala, narinig ko ang nanay ko na nagsasalita sa nag-aalala na may kailangan ng tulong o kung ano paman, kaya't bumabagal ako habang papalapit. Nasa telepono pa rin ang mama ko pero hindi ko siya nasabihan kung ano ang nangyayari. Tumigil ako sa kotse ko at umupo doon, nagtataka kung magiging magandang ideya na lumabas. Bago ko magawa ang kahit anong bagay, 3 lalaki ang lumabas mula sa 2 sasakyan. Lahat ay may hawak na baril. Natigilan ako at napagtanto na may isa pang sasakyan na mabilis na papalapit sa likod ko. Wala akong armas kaya't ang pagsunod na lang ang tanging pagpipilian ko sa puntong iyon. Isa sa mga lalaki ang kumatok gamit ang kanyang baril sa pinto ko. Nagpapakita na lumabas ako. Ang iba ay nakatayo ng kaunti pa sa likod. Inilagay ko ang mga kamay ko pataas at dahan-dahan akong lumabas ng kotse ko. Sa puntong iyon, ang sasakyan sa likod ko ay nakarating na at nakapark ng kaunti ang layo. Ang lalaki ay nagbark ng ilang utos sa Spanish ngunit hindi ko naintindihan ang kanilang sinasabi. Itinuturing kong isa sa pinakamalaking pagkatalo sa buhay ko ang hindi marunong mag-Espanyol, lalo na bilang isang Mexican-American at sa sandaling iyon, hindi ko kayang makipag-communicate sa mga umaatake sa akin. Gusto kong mamatay. Hindi na kailangan ng tagasalin upang malaman kung ano ang gusto nilang ipagawa sa akin. Bago ko pa malaman, ang aking telepono, susi, wallet at iba pang personal na gamit ay nakuha nila at mukhang iiwan ako sa isang desyertong walang kaligtasan. Isa sa mga lalaki ang pumasok sa aking truck at dito na nagbago ang lahat. Napagtanto ko na hindi ko pa natatapos ang tawag sa telepono kay mama at dahil ang aking truck ay tumatakbo pa, naroroon siya sa linya. Pinanood ko sa bintana sa gilid ng aking driver habang ang lalaki ay iniabot ang kanyang daliri papunta sa screen na para bang maghahang up lamang siya. Ngunit ibinalik ito na parang nagbago ang kanyang isip. Patuloy akong nanood at tila nakikinig siya. Agad kong nakonekta ang mga piraso. Dapat ay kausap ng mama ko siya. Sa wakas, nakita kong gumagalaw ang kanyang mga labi at napagtanto kong may seryosong pag-uusap sila sa loob. Siyempre, hindi ko marinig ang anuman dahil nakasara ang mga bintana at pinto. Pero alam kong nagsasalita sila ng Spanish. Swear ko sa buhay ko, 90% akong sigurado na binanggit niya ang pangalan ni R ng ilang beses, parang sinabi ng mama ko ito, at tinitiyak niyang narinig ito ng tama. Sa isang punto, siguro napagtanto ng ibang mga lalaki kung ano ang nangyayari, kaya tumigil sila sa pagbabantay sa akin at nilapitan ng kotse. Binuksan ng lalaki sa loob ang bintana at tumitig sa akin habang kausap ang 2 iba pang lalaki. Pagkatapos niyang magsalita, ang 3 sa kanila ay tumalikod at tumitig sa akin na parang sinusukat ako. Hindi tumagal ang pag-uusap pagkatapos, noon pinatapos nila ang tawag at nilapitan akong muli. Ibinigay nila sa akin ang lahat ng aking mga gamit, kasama na ang aking susi sa kotse. Ang tanging kinuha nila ay ang pera sa aking wallet. Tumingin sa akin ang isa sa mga lalaki, ngumiti, at may makapal na accent na nagsabi, "Tax," habang ginagawa niya ito. At hindi ko kailanman naranasan na mas maging masaya na mawalan ng lahat ng aking pera sa buhay ko. Habang nagmamaneho ako palayo, ang 3 sasakyan, kabilang na ang nasa likod ko, ay nagsimulang magmamadali papunta sa disyerto, malayo sa kalsada. Ang plano ko ay subukang i-memorize ang kanilang mga plaka, pero wala ni isa sa mga sasakyan na may plaka. Nasa pagkabigla pa rin ako, kaya pagkatapos ng ilang minuto ng pagmamaneho, tinawagan ko ulit ang mama ko at hinihingi ng paliwanag. Sinabi niyang pinagbantaan lang niyang tatawagan ang mga pulis sa kanila habang sinusubaybayan ang aking lokasyon at alam na alam kong nasaan ako. Sinabi ko sa kanya na obviously BS yon at iginiit kong sabihin niya kung ano talaga ang pinag-usapan nila.
Pero matigas siya sa kanyang kwento at sinabi niyang karamihan sa Spanish ay ang kanyang pagpapaliwanag sa sarili niya. Naniniwala ako sa kwento niya. Wala na akong magagawa kundi tanggapin ito. Hiningi ko sa kanya na tawagan ang mga pulis para sa akin at sinabi niyang gagawin niya. Sa huli, tinapos namin ang tawag at nagpatuloy ako sa pagmamaneho ng tahimik. Sa totoo lang, tinanggal ko na sa isip ko ang karanasang iyon hanggat maaari. Ngunit habang tumatagal, hindi ko na kayang kalimutan pa. Lalo akong nagiging tiyak na may koneksyon ang mama ko sa isang Mexican na gang o kartel nung bata pa siya at mas nakakatakot, baka hindi natapos ang koneksyon na iyon nang umalis siya ng Mexico. Alam niyang hindi ako bobo, kaya hindi ko alam kung hanggang kailan pa niya akalaing kayang itago ang mga bagay na ito. Pakiramdam ko, dapat ko nang tanungin siya ng diretsyo, pero talagang nag-aalala ako kung anong klaseng tensyon ang maaari nitong idulot o mas malala pa, kung anong klaseng mundo ang maaari kong pasukin kung sakaling sabihin niya sa akin ang katotohanan.